Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Mateo Reyes. Sa maraming taon na aking inilaan sa pangangalaga ng kalusugan at kapakanan ng ating mga minamahal na senior citizen, personal ko pong nasaksihan kung gaano kahalaga ang mabubuting gawi, lalo na pagdating sa wastong pamamahinga. Ngayon, nais ko pong talakayin ang isang napakahalagang paksa. Alam niyo po ba na ang paraan ng inyong pagtulog pagkatapos ng edad na 70 ay maaaring makaimpluwensya ng malaki sa haba ng inyong buhay? Totoo po iyan. Maraming mga gawi sa pagtulog na tila hindi nakakapinsala ang maaaring naglalagay sa panganib sa inyong puso, utak at pangkalahatang kalusugan. Ang ating mga nakatatanda ay mas vulnerable sa stroke, atake sa puso, paghina ng pag-iisip at pagkahulog sa gabi, na lahat ay maaaring matrigger o lumala dahil sa hindi magandang gawi sa pagtulog. Ngunit narito po ang magandang balita: sa pamamagitan ng pag-iwas sa 7 karaniwan at mapanganib na pagkakamali sa oras ng pagtulog, mapoprotektahan ninyo ang inyong katawan, mas bubuti ang inyong tulog, at gigising kayong mas malakas at mas sariwa ang pakiramdam. Ating alamin ang mga pagbabagong ito na maaaring makapagligtas ng buhay. Once, pagbalewala sa mga senyales ng inyong katawan sa gabi. Ang inyong katawan ay palaging nakikipag-usap kahit nasa katahimikan. Gayunpaman, marami sa ating mga senior ang binabalewala ang mga banayad na senyales sa gabi, bahagyang discomfort, di pangkaraniwang pakiramdam ng pagkabalisa o mabilis na tibok ng puso na tila kumakalma rin naman agad. Ang mga sandaling ito ay maaaring tila maliit at hindi mahalaga, ngunit hindi po. Ang mga ito ay babala, mga bulong ng mas malalim na issue na maaaring mauwi sa mga kaganapang nagbabanta sa buhay. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay dumaranas ng mga pagbabago na nagiging dahilan upang tayo ay mas maging vulnerable sa gabi. Ang presyo ng dugo na natural dapat bumababa habang natutulog ay minsan nananatiling mataas na tahimik na nagpapahirap sa puso. Ang irregular na paghinga na madalas hindi napapansin ay maaaring sintomas ng sleep apnea na nagkakait ng oxygen sa utak at nagpapataas ng panganib ng stroke. Ang paminsan-minsang pagkahilo, pagkagising ay maaaring senyales ng nocturnal hypotension, isang kondisyon kung saan masyadong bumababa ang presyon ng dugo na nagpapataas ng posibilidad ng mapanganib na pagkahulog. Ang mga senyales na ito ay madalas lumitaw bago pa man mangyari ang isang krisis. Ang isang gabi ng paggising na basang-basa sa pawis, bigla ang pakiramdam ng hirap sa paghinga, o ang pangangailangang umupo para gumaan ang pakiramdam ay maaaring tila mga hiwalay na pangyayari. Ngunit kapag binalewala, maaari itong humantong sa mga kalunos-lunos na kahihinatnan, atake sa puso, sa kalagitnaan ng gabi, stroke na nangyayari ng tahimik, o isang pagkahulog sa dilim na magbabago ng lahat. Madalas iniuugnay ng mga tao ang mga karanasang ito sa pagtanda na binabalewala ito bilang normal. Ngunit ang normal ay hindi nangangahulugang ligtas. Kapag ang inyong katawan ay nagsasalita, ito ay humihingi ng atensyon, ng aksyon. Ang pagkakaiba sa pagitan ng paggising ng malusog at hindi na paggising
ay madalas nakasalalay sa pagkilala sa mga senyales na ito bago pa sila maging permanente. Ang ilang panganib ay tahimik, ang iba ay may mga babala, ngunit ang pinakamapanganib ay yaong hindi natin kinikilala at ang mga gawi na kasunod nito. Sa gabi, kung ano ang ating kinakain, kung paano tayo natutulog, at ang paraan ng paghahanda natin sa ating katawan para sa pahinga ay maaaring magprotekta sa atin o magtulak sa atin palapit sa mga hindi nakikitang panganib. 2. Pagtulog sa isang mainit na kwarto, isang tahimik na pabigat sa puso, mayroong aliw na dulot ang init, isang komportableng kumot, isang mainit-init na silid, ang pamilyar na yakap ng malambot na kama. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam na ligtas, protektado, tulad ng isang kalasag laban sa gabi. Ngunit ang init na nagtatagal ng masyadong matagal ay maaaring maging isang tahimik na pabigat, isa na pinaghihirapan ng pusong pasanin. Habang naghahanda ang katawan para sa pagtulog, sumusunod ito sa isang natural na ritmo, lumalamig upang simulan ang malalim at nakapagpapanumbalik na pahinga. Ngunit kapag masyadong mainit ang silid, tulugan, naaantala ang prosesong ito. Kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang puso, bumibilis ang pagtibok upang makontrol ang temperatura. Lumalapad ang mga daluyan ng dugo na nagiging sanhi ng pagbaba ng presyon ng dugo at bilang tugon, mas agresibong tumitibok ang puso upang makabawi. Para sa isang mas batang tao, ang pag-a-adjust na ito ay halos hindi napapansin. Ngunit para sa isang taong lampas 70 na, ang cardiovascular system ay maaaring nagtatrabaho na ng sobra-sobra. Ang dagdag na hirap na ito ay maaaring mapanganib. Bukod sa kalusugan ng puso, ang pagtulog sa mainit na kwarto ay maaaring tahimik na mag-dehydrate sa katawan. Habang sumisingaw ang pawis, bumababa ang antas ng likido na nagpapalapot sa dugo at nagpapataas ng panganib ng pamumuo ng dugo. Ito ay maaaring lalong mapanganib para sa mga madaling magkaroon ng stroke o deep vein thrombosis. Maraming mga senior ang gumigising na groggy, tuyo ang lalamunan o bahagyang nalilito, hindi namamalayan na ang kanilang kapaligiran, hindi lamang edad ang dapat sisihin. Marahil ang pinakamalaking panganib ng pagtulog sa mainit na kwarto ay kung gaano kadali itong napapabayaan. Ang discomfort ay banayad, ang mga epekto ay mabagal, ngunit ang mga kahihinatnan ay maaaring malubha. At gayunpaman, ang mga desisyon na ating ginagawa sa oras ng pagtulog, bukod pa sa temperatura ng silid, ay maaaring sumuporta sa natural na ritmo ng katawan o labanan ito, madalas nang hindi natin namamalayan. Ang susunod nating gagawin ay kasing halaga ng hanging ating hinihinga. 3. Sobrang pag-inom ng tubig bago matulog, ang panganib ng pagkahulog. Mayroong malalim na paniniwala na ang pag-inom ng maraming tubig ay palaging mabuti para sa katawan. Ang hydration ay mahalaga tutal, sabi ng bawat doktor, ngunit mahalaga ang tiempo. Ang nagpapalusog sa araw ay maaaring maging panganib sa gabi, lalo na para sa mga lampas edad 70. Habang tumatanda ang katawan, ang pantog ay nagiging mas sensitibo, hindi na gaanong kayang mag-imbak ng malalaking dami ng likido sa mahabang panahon. Ang resulta,
madalas na paggising sa gabi na nakakaabala sa malalim at nakapagpapanumbalik na tulog na lubhang kailangan ng katawan. Ngunit ang tunay na panganib ay hindi lamang mula sa sirang tulog, kundi mula sa kilos ng pagbangon sa dilim. Sa bawat pagbangon ng isang tao mula sa kama, kailangang mabilis na mag-adjust ang katawan. Ang presyon ng dugo na natural na bumababa sa gabi ay maaaring hindi tumaas ng sapat na mabilis na humahantong sa biglaang pagkahilo o isang sandali ng kawalan ng balanse. Sa katahimikan ng gabi na may madilim na daanan at isang katawan na hindi pa lubos nagising, ang isang simpleng maling hakbang ay maaaring mauwi sa mas malala pa, isang pagkahulog na nagreresulta sa bali ng balakang bali ng pulso o kahit pinsala sa ulo. Para sa maraming senior, ang isang pagkahulog ay tanda ng simula ng pababang ikid-isa kung saan ang paggaling ay hindi mabilis o garantisado. Gayunpaman, ang panganib na ito ay madalas na binabalewala. Ang rutina ng paghigop ng tubig sa gabi ay itinuturing na hindi nakakapinsala kahit nakapaki-pakinabang. Ngunit bawat pagpunta sa banyo ay isang panganib, isang pagkakataon para sa isang aksidente na hindi dapat nangyari. At habang mahalaga ang hydration, may iba pang mga gawi, mas mapanlinlang, mas malalim na nakaugat na maaaring kasing panganib na nakakaapekto hindi lamang sa pagtulog, kundi pati na rin sa puso mismo. Pagtulog ng nakatihaya, panganib sa problema sa paghinga. Ang pagtulog ay dapat na panahon ng pagpapanumbalik, isang pagkakataon para sa katawan na mag-reset at gumaling. Ngunit para sa maraming senior, ang paraan ng kanilang pagtulog ay nagiging isang hindi nakikitang panganib na ginagawang isang tahimik na pakikibaka ang pahinga. Ang paghiga ng nakatihaya, isang posisyon na dati ay natural, ay maaaring maging isang seryosong panganib habang tumatanda ang katawan. Habang nagre-relax ang katawan sa pagtulog, kumikilos ang grabidad. Ang dila at malalambot na tisyu ng lalamunan ay umurong na nagpapakipot sa daanan ng hangin. Para sa ilan ito ay nangangahulugan ng banayad na paghilik. Para sa iba ito ay nangangahulugan ng mas mapanganib pa, ang obstructive sleep apnea. Bumagal ang paghinga tapos humihinto. Ang utak na nararamdaman ang kakulangan ng oxygen ay biglang gigisingin ang katawan ng sapat lamang upang muling simulan ang paghinga. Ito ay maaaring mangyari ng 12 kahit daan-daang beses sa isang gabi, kahit na ang natutulog ay maaaring hindi kailanman lubos na magising upang mapansin. Ngunit ang mga kahihinatnan ay totoo. Ang kakulangan sa oxygen ay nagpapahirap sa puso, nagpapataas ng presyon ng dugo, at nagpapataas ng panganib ng biglaang mga kaganapan sa puso habang natutulog. Bukod sa puso, ang mahinang daloy ng oxygen ay nakakaapekto sa utak. Ang naantalang tulog ay nangangahulugan ng naantalang pagproseso ng memorya, mas mabagal na pag-andar ng kognitibo, at isang malabong pakiramdam ng kamalayan pagkagising. Maraming senior ang iniuugnay ang sakit ng ulo sa umaga o pagkapagod sa araw sa edad, hindi namamalayan na ang kanilang posisyon sa pagtulog ay maaaring nagnanakaw sa kanila ng oxygen na lubhang kailangan
ng kanilang katawan. Ang komportable ay hindi palaging ligtas. Ang pinakamaliit na pagsasaayos na tila hindi gaanong mahalaga sa sandaling iyon ay maaaring humubog sa pangmatagalang kalusugan sa mga paraang iilan lamang ang nakakaalam. At gayunpaman, ang pinakamalaking panganib sa gabi ay hindi palaging nagmumula sa loob. Minsan nagmumula sila sa kung ano ang tinatanggap natin sa ating rutina bago matulog na hindi kailanman pinaghihinalaan ang pinsalang maaaring idulot nito. 5. Paggamit ng mga screen bago matulog ang mamamatay tulog. Ang gabi ay dapat na isang senyales sa katawan na oras na para magdahan-dahan na lumipat mula sa ingay ng araw patungo sa katahimikan ng pahinga. Ngunit sa maraming tahanan, ang liwanag ng telebisyon, tablet o telepono ay umaabot hanggang sa gabi na nagnanakaw ng mismong bagay na pinakakailangan ng katawan, malalim, walang patid na tulog. Ang utak ay sumusunod sa isang natural na ritmo na ginagabayan ng liwanag at dilim. Sa paglubog ng araw, ang melatonin, isang hormone na nagpapahiwatig ng pagtulog, ay nagsisimulang tumaas. Ngunit ang artipisyal na liwanag, lalo na ang asul na liwanag mula sa mga screen, ay nakakaabala sa maselang prosesong ito. Nananatiling alerto ang utak, nalilinlang na iniisip na araw pa. Naaantala ang pagtulog at kahit nasa wakas ay dumating ito, madalas itong mababaw at hindi mapakali. Sa paglipas ng panahon, naiipon ang mga epekto. Ang hindi sapat na tulog ay humahantong sa mga problema sa memorya, mas mataas na stress, at mas mataas na panganib ng demensya. Nahihirapan ang katawan na ayusin ang sarili, nananatili ang pamamaga, at pinapasan ng puso ang bigat ng naantalang pahinga. Gayunpaman, ang pinsala ay umaabot pa sa kabila ng utak. Ang paggamit ng screen sa gabi ay madalas nakaakibat ng emosyonal na stimulasyon, panonood ng balita, pag-scroll sa mga nakababahalang ulo ng balita, o pakikipag-ugnayan sa mga online na pag-uusap na nagdudulot ng pagkabalisa. Sa halip na mag-relax ang nervous system, ay inilalagay sa mataas na alerto na nagpapataas ng bilis ng tibok ng puso at presyon ng dugo. Ang dapat sana ay isang mapayapang paglipat sa pagtulog ay nagiging isang panahon ng tahimik na tensyon. Ang isip ay tumatakbo kahit na sinusubukan ng katawan na mag-relax. Ang mga gawi na ating binubuo sa gabi ang tumutukoy sa kalidad ng ating mga araw. At habang ang mga screen ay maaaring tila hindi nakakapinsala, lumilikha sila ng mga hindi nakikitang hadlang sa pahinga na nagpapanatiling matalas ang isip at malakas ang puso. Ngunit ang tunay na tanong ay ano pa ba ang dinadala natin sa ating rutina sa gabi na tahimik na nagbabanta sa ating kapakanan? 6. Pagtulog ng may stress. Isang tahimik na pabigat sa puso. Ang pagtulog ay dapat na isang kanlungan, isang lugar kung saan ang isip ay nakakahanap ng kapayapaan at ang katawan ay nagpapanumbalik ng sarili. Ngunit para sa marami, ang oras ng pagtulog ay malayo sa pagiging mapayapa. Sa halip, ito ay nagiging sandali kung kailan lumilitaw ang mga hindi nasasabing alalahanin, ang mga pagsisisi sa araw, ang mga kawalan ng katiyakan
Bukas, ang bigat ng oras na mabigat na pumipindot sa puso. At habang ang stress ay maaaring tila isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay, ang pagdadala nito sa gabi ay maaaring magkaroon ng hindi nakikitang mga kahihinatnan, lalo na para sa mga lampas edad set. Kapag ang katawan ay nasa ilalim ng stress, kahit natahimik ang isip, alam ng puso. Ang cortisol, ang stress hormone ng katawan, ay nananatiling mataas na nagpapanatiling mataas ang presyon ng dugo kung kailan dapat itong bumababa para sa gabi. Ang nervous system ay nananatili sa estado ng pagka-alerto na pumipigil sa malalim at nakapagpapanumbalik na tulog na inaasahan ng puso, utak at mga kalamnan. Sa halip na bumagal sa isang matatag na ritmo, mas mabilis na tumitibok, ang puso nagtatrabaho ng sobra-sobra sa mismong mga oras na inilaan para sa pagbawi. Sa paglipas ng panahon, naiipon ang hirap na ito na nagpapataas ng panganib ng alta presyon, arrhythmias, at kahit na mga kaganapan sa puso sa gabi. Bukod sa pisikal na pinsala, ang stress sa oras ng pagtulog ay pumapasok sa isip. Ang tulog, kapag sa wakas ay naabot na, ay hindi mapakali, puno ng matingkad na panaginip, madalas na paggising at pakiramdam ng pagod pagkagising. Sa paglipas ng mga linggo at buwan, lumalalim ang epekto. Nagiging malabo ang memorya, humihina ang emosyonal na katatagan, at ang katawan ay palaging parang pagod, na parang hindi kailanman lubos na nakakapahinga. Ang nagsisimula bilang isang lumilipas na alalahanin ay nagiging isang bagay na higit pa isang hindi nakikitang puwersa na unti-unting sumisira sa kalusugan gabi-gabi. Ang katawan ay hindi kailanman nilayon na lumaban habang natutulog. Ngunit ang stress ay isa lamang sa maraming gawi sa gabi na tahimik na kumakain sa kapakanan. Ang ilan gayunpaman ay mas mapanganib pa, nagtatago sa simpleng paningin na papabayaan hanggang sa huli na ang lahat. 7. Pagbalewala sa hilik o mga sintomas ng sleep apnea, isang nakamamatay na pagkakamali. Ang paghilik ay madalas na binabaliwala bilang isang istorbo lamang, isang hindi nakakapinsalang gawi, isang abala lamang sa mga kasama sa kama. Ngunit sa ilalim ng tunog, maaaring may mas mapanganib na nangyayari. Para sa marami, ang paghilik ay hindi lamang isang pagkagambala. Ito ay isang babala, isang sintomas ng isang kondisyon na maaaring tahimik na magnakaw ng hininga, magpahina sa puso, at magpataas ng panganib na hindi na magising pa. Ang sleep apnea, isang karamdaman kung saan paulit-ulit na humihinto at nagsisimula ang paghinga habang natutulog, ay madalas na hindi nadidiagnose, lalo na sa mga nakatatanda. Bawat paghinto sa paghinga ay nagkakait ng oxygen sa utak at puso na pinipilit ang katawan na magtrabaho ng mas mabigat para lamang magpatuloy. Bumibilis ang tibok ng puso, tumataas ang presyon ng dugo, at biglang ginigising ng katawan ang sarili minsan daan-daang beses sa isang gabi nang hindi man lang namamalayan ng natutulog. Sa paglipas ng panahon, pinapagod ng pattern na ito ang cardiovascular system na nagpapataas ng posibilidad ng pagpalya ng puso, stroke, at biglaang pag-atake sa puso habang natutulog. Ngunit ang mga panganib ay umaabot pa sa kabila ng puso. Nang walang tamang daloy ng oxygen, nagdurusa ang utak.
Ang naantalang tulog ay pumipigil sa malalim na pahinga na humahantong sa sakit ng ulo, sa umaga talamak na pagkapagod at pagkawala ng memorya na lumalala sa paglipas ng panahon. Maraming senyor ang iniuugnay ang kanilang pagkagrogi sa araw sa pagtanda, hindi namamalayan na ang tunay na salarin ay kakulangan ng oxygen sa gabi. At para sa mga namumuhay mag-isa, mas malaki pa ang panganib. Maaaring walang makapansin sa mga babala, walang makarinig sa mga paghinto sa paghinga na maaaring nagpapahiwatig ng isang paparating na krisis. Ang paghilik ay hindi lamang ingay. Ito ay isang senyales, isang mensahe mula sa katawan na mayroong hindi tama. At gayunpaman sa lahat ng mga panganib na nagbabanta sa pagtulog, marahil ang pinakamalaki ay hindi kung ano ang ating naririnig, kundi kung ano ang hindi natin binibigyang pansin. Dahil pagdating sa kalusugan, ang pinakamapanganib na mga panganib ay yaong hindi natin kailanman nakikita na darating. Ang huling panawagan, ang inyong mga pinipili sa gabi, ang humuhubog sa inyong kinabukasan. Ang pagtulog ay hindi lamang pahinga. Ito ang pundasyon ng kalusugan, ang tahimik na puwersa na tumutukoy kung gaano kakalakas, malinaw ang isip at matatag ang pakiramdam mo bawat araw. Gayunpaman, napakarami ang hindi namamalayang sinasabotahe ang sagradong prosesong ito na hinahayaan ang maliliit, tila hindi nakakapinsalang gawi na magpahina sa puso, makagambala sa isip at magnakaw ng mismong mga taon na inaasahan nilang matamasa. Ang katawan ay hindi tumatanda sa isang gabi lamang, ni hindi ito nasisira ng walang babala. Ito ay ang kabuuan ng mga pagpili, ang tahimik na kahihinatnan ng ating ginagawa o hindi ginagawa bawat gabi. Isang mainit na kwarto na pumipilit sa puso na magtrabaho ng husto. Isang inumin sa gabi na nauuwi sa hindi inaasahang pagkahulog. Isang gawi sa paghilik na dahan-dahang nagugutom sa utak ng oxygen. Ang mga ito ay hindi lamang mga abala. Sila ay mga panganib na naiipon sa paglipas ng panahon na lalong nagiging mapanganib sa bawat gabing lumilipas. Ngunit ang magandang balita po ay ito kung paanong ang mga gawin na ito ay maaaring makapinsala, maaari rin silang mabago. Posible ang pagbabago anuman ang inyong edad. Isang mas malamig na silid-tulugan, mas maagang paghinto sa pag-inom ng likido, ibang posisyon sa pagtulog, bawat maliit na pagbabago ay isang hakbang patungo sa mas mahusay na pagtulog, mas mabuting kalusugan at mas matatag na hinaharap. Ang inyong ginagawa bago matulog ay hindi lamang tungkol sa ginhawa. Ito ay tungkol sa sigla, tungkol sa mahabang buhay. Ang mga desisyon na inyong gagawin ngayong gabi ang tutukoy kung paano kayo gigising bukas. Pakikinggan niyo po ba ang sinusubukang sabihin ng inyong katawan? Gagawin niyo po ba ang mga pagsasaayos na maaaring maprotektahan ang inyong puso, inyong isip, inyong mga taon? Bilang inyong doktor, ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko ay ito. Ang maagap na pangangalaga, lalo na sa mga tahimik na sandali ng inyong pang-araw-araw na gawain tulad ng paghahanda para sa pagtulog, ang pinakamakapangyarihang gamot na mayroon kayo. Huwag na po nating hintayin ang krisis bago gumawa ng pagbabago. Pakinggan po natin ang ating katawan
igalang ang mga pangangailangan nito at gumawa ng mga malay na pagpili na sumusuporta sa ating kapakanan. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Maglaan po kayo ng ilang sandali upang magnilay-nilay at ibahagi sa mga komento ang isang bagay na natutunan ninyo mula sa talakayang ito na plano ninyong isabuhay. Suportahan po natin ang isa't isa sa paglalakbay na ito. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at ibahagi po ito sa inyong mga kamag-anak at kaibigan na maaaring makinabang. Maraming salamat po sa inyong oras at naway magkaroon pa tayo ng maraming malulusog at makabuluhang araw.